Our message this morning, beloved, preparations for the perilous times. Siguro ko kayo kumbinsido na talagang we are in a perilous times. Ito ang sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 kung naalala ninyo. Ha? But know this, that in the last days perilous times will come. Oo nga, oo nga. Ito na nga siguro. Meron nang tinatawag beginning of sorrows, di ba? Ang pasimula ng birth pangs or birth pains na nararamdaman na ng lahat ng bansa, of course. So, maliban pa doon, itong pagpasok ngayon ng tinatawag vaccination program, di ba? Ano, pag-asa nga ba ito para mapaglabanan at matalo natin itong COVID-19? O baka lalo pang magpalala ito ng sitwasyon po natin? Di mo ba? Kasi alam ko na, alam din ninyo yan. Doon sa Norway, may namatay na nga na 25 people the day after ng vaccination. Besides, hindi rin natin alam kung talagang maging efektibo ito, kung hanggang kailan. Baka naman ang first dose ay but an introduction na dudugtungan para mabuo ang tinatawag pag-control sa tao. Hindi natin alam yun eh. So talagang we are in the perilous times at dapat nakahanda po tayo. So ang ating pag-aralan ngayon mga kapatid at mga kaibigan ay ang isang sitwasyon, istorya sa salita ng Panginoon, tunay na istorya, na kung saan sila rin ay nasa ilalim ng malaking panganib at talagang napapaligiran sila ng army, ng mga kaaway, and they made necessary preparations. Okay? So gusto nating pag-aralan nito at baka naman sa biyaya ng Panginoon, makatulong ito sa atin sa paghahanda. Okay? Not so much the way the unbelievers are preparing themselves, but tayong mga tunay na mananampalataya. Okay po? So we start reading in 2 Chronicles chapter 32 verse 1. Sabayan po ninyo ako. Maiksi lang po ito. After these deeds of faithfulness, Sennacherib, king of Assyria, came and entered Judah. He encamped against the fortified cities, thinking to win them over to himself. Now, ang istorya na ito, napakaganda mga kapatid. Sa first part, chapter 30, 31, kasi that's a period of revival sa panahon ni Hezekiah. Ito ang tinutukoy dito na after these deeds of faithfulness. At yung revival na yon talagang grabe yon. Sabi doon, walang kaparehas noon maliban doon sa panahon ni Solomon. So meaning it's really a great revival. Pero after that revival, siyempre, ang kaaway nila na ginagamit ni Satanas, itong Assyria, they came. Okay? At pinagpaligiran, kinuwarantin itong mga Hebrew Israelites. Oh. So, nasa panganib nga sila. And yet itong nangyari, and when Hezekiah saw that Sennacherib had come, and that his purpose was to make war against Jerusalem, he consulted with his leaders and commanders to stop the water from the springs which were outside the city, and they helped him. So makita niyo yung preparation doon. Kinonsulta niya, nagkaroon sila ng tinatawag, anong tawag dito? Emergency conference. Arang ganyan eh. Kinonsulta ng mga leaders at commanders niya, at yun nga, ginawa nila na patigilin ang tubig from the springs outside the city para nga hindi makapasok yun ang mga Assyrians. Thus many people gathered together who stopped all the springs and the brook that ran through the land, saying, "Why should the kings of Assyria come and find much water?" And he strengthened himself, built up all the wall that was broken, raised it up the towers, and built another wall outside. Also, he repaired the Millo in the city of David and made weapons and shields in abundance. Those are preparations na nakita natin.
Then he set military captains over the people, gathered them together to him in the open square of the city or the city gate, and gave them encouragement, saying, "Be strong and courageous. Do not be afraid nor dismayed before the king of Assyria, nor before all the multitude that is with him, for there are more with us than with him." So he's encouraging the people. And then, sabi na dito, with him, ang sa Assyrian camp is an arm of flesh, but with us is the Lord our God to help us and to fight our battles. And the people were strengthened by the words of Hezekiah, king of Judah. At yun, kung ipagpatuloy niyo ang pagbabasa niyan, mga kapatid, napakaganda ng ginawa ng Panginoon dyan. In fact, hindi nga sila nakipaglaban. Wala naman talaga silang kalaban-laban doon. Pero naghanda sila sa laban. Ha? Naghanda nga sila. Alam niyo ang ginawa ng Panginoon? Ang anghel ng Panginoon pinatay yung mga tauhan, yung mga army ni Sennacherib. Grabe, ano? Tunay nga na he fought our battles or he will fight our battles. So, pag-aralan natin ito at makatulong ito sa biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, ang historical background, ito na nga, just a simple summary. Assyria, a very cruel enemy of God's chosen people, surrounded Judah with his army to make war with them. Yun, nabasa natin yun. Kinwarantin mga pinili ng Diyos na mga tao. Pinalibutan sila. Hindi sila makalabas, hindi sila walang makapasok. Di ba? At ang plano, siyempre ipapagutom sila at pag nagutom na sila, magsusurrender sila. Something like that. Okay? At itong Assyria, noted po ito mga kapatid, na talagang mga very cruel po ito. Walang pinapalibre ito. Bata, matanda, hindi sila naaawa. Hinahampas nga nila ang bagong silang na sanggol. Inihampas nila ang ulo sa poste. Ganun yun, ang history nila. Very cruel. At ito ngayon, na talagang na-quarantine ang mga Hebrew Israelites and they were being threatened. And then, of course, naghihirap sila materially, economically, parang katulad ng nangyayari sa atin. Ano po? And then, of course, Hezekiah, ito maganda kay Hezekiah eh. Isa sa magandang mabuting hari ng Judah. Naggumawa ng mga preparation, made the necessary preparation to defend the cities. At yun din, ang tinatawag nating preparation for the perilous times. Di ba? Kasi, bagamat iba ang sitwasyon, o kaya at iba ang mga pangyayari, but we have similar situations. Di ba? We are also in danger. Oo. So, ano mga ginawa niya? He consulted his leaders and commanders. Yun yung sinasabi natin kanina. Sabi doon sa verse 3, tinipon niya. So, merong planning na ginawa sila doon. Ha? Yung mga leaders niya, mayroong konferensya sila. And then, he strengthened himself. Pinalakas niya ang kanyang sarili. Siyempre, tao rin si Hezekiah, mga kapatid. Bagamat siya ay leader doon, pero tao rin siya. Nanghihina siya. At so, kailangang ipalakas niya ang kanyang sarili para mapalakas din niya ang mga pinamumunuan niya. Ganon yun eh. Tayo mga pastors, ganon dapat ang nangyayari. Di ba? Hindi natin mapapakain ang ating mga constituents kung hindi rin tayo busog. Di ba? Kung nagugutom tayo, paano tayo makapakain? So, he strengthened himself. He built the walls. Yung nasira, pinalitan, then gumawa pa ulit, ginawa yung tower, pinalakas talaga. That is fortifying the city. He made weapons and shield in abundance. Talagang umanda sila sa pagkikilaban. Gumawa ng maraming armas at mga panangga. And then, of course, he organizes people. Yun, nilagay niya, dito ka, dito ka, dito ka. So, makita niyo ang planning ni Hezekiah. Hindi ito na parang fanatic na nagsabi, talagang pangako ang Panginoon na lalabanan niya itong ating mga kaaway. So, tulog na lang tayo. Hindi po yun. People of God must be awake
and must be aware of the things that are happening, and therefore they must be ready. Yun ang tama, mga kapatid. Yun ang tinatawag na balance of faith. Okay? So he organizes people, he encouraged them. He encouraged them. At yung encouragement na yun ay based on the Word of God. Then, makita nyo, naniwala ang mga tao doon. And they were strengthened na iwasan yung katakot, na iwasan yung pag-aalala nila, na wala sa kanila ang espiritu na parang kontrahin itong leader na si Hezekiah. They just trust the Lord. Ayan o mga kapatid, we are on that similar situation. Sabi ko na nga, we are also surrounded with our enemies who are using life-threatening fears, and we need the necessary preparations. Whether you realize it or not, si Satanas po ang nagpapagalaw nitong mga gusto na sirain ang ating buhay. Itong mga globalists, itong mga elitist people. Si Satanas ang nagpapagalaw niyan. Oo. May mga tao talaga na gustong bawasan ang mga tao sa sanlibutan, yung mga tinatawag useless eaters. Gustong bawasan yon. Kaya target nila ang mga mahina kasi sabi nila kung sa production pa, hindi na ito makaproduce. Kung sa lingwahe pa ng mga komunista o lingwahe ng itong mga gustong magsakop, ang gusto lang nila yung mga productive na mga tao. Yung hindi na mapakinabangan, they are to be decapitated. So, they are using life-threatening fears, and we need the necessary preparations. I believe that, mga kapatid. For example, tingnan natin ang fear of COVID-19. Di ba? Maraming takot hanggang ngayon sa COVID-19. Oo nga. At talagang noon, ang unang pagpaalam sa atin na ito ay masyadong nakakahawa at wala pang gamot, nakakamatay, pero nakita natin, hindi naman marami talagang namamatay. Oo. May mga namamatay, pero hindi naman talaga marami. Pero nagdulot po ito ng katakot. And you know, isa yan sa estratehiya ni Satanas na matakot po tayo. And then of course, itong worries about global economic crisis. Ngayon ay nakikita na po natin, nagmamahal yung mga bilihin, nagkukulang yung mga produkto, at hindi lang sa atin. Of course, mabuti pa nga ang kalagayan natin dito sa Pilipinas kaysa ibang mga bansa. You try to check that. Check ninyo i-research ninyo ang kalagayan ng ibang mga bansa. Mas malala pa kaysa atin. Oo. So, maraming mga tao ang medyo nag-aalala, anong mangyari sa kanilang negosyo, anong mangyari sa ekonomiya, pag magkaroon ng global crisis, wala nang pagkain, anong mangyayari, rasyon na lang ang pagkain, and so on and so forth. These are legitimate worries considering our situation. But then, hindi dapat sa mga tunay na mananampalataya na mag-dwell tayo diyan sa mga negative na mga bagay. Okay? There are fear and worries about the COVID vaccines. Pakinggan niyo ang mga sinasabi ng tao. Anong sinasabi? Baka naman ito na ang mark of the beast. Oo nga. Ako naman sinabi ko sa inyo, pag ito ngayon ay i-impose sa ating kapanahunan na wala pa nag-rupture, hindi pa ang mark of the beast. Okay? Kasi alam natin na talagang i-apply ito totally doon sa panahon ng Great Tribulation. Pag ang Antikristo ay lumitaw na. And yet, maaari naman siguro na prelude ito. Maaring ito ay paghahanda. Kasi nagagawa yan ngayon mga kapatid. Mayroong tinatawag nanotechnology na kung saan ang inilalagay na dyan kahit na sa bakuna ay pwedeng lagyan ng mga live cells. Of course, alam natin yun kasi mayroong bio-N baga o biometric na paraan yun connecting with our DNA and RNA. And so, ang punto ko mga kapatid is that pwede, baka, ganun nga. And this cause a lot of worries.
sa mga tao. But again, hindi tayo dapat maging katulad ng reactions ng mga hindi tunay na mananampalataya. So, there is a way for the preparation. Ang una, spiritual preparation. Of course, taken for granted na kailangan naligtas. What I mean, I'm saying na ang focus ko ngayon sa inyo, kinikilala ko kayo ng mga nanonood sa programang ito na talaga tunay na may relasyon sa Panginoon. Of course, kung wala pa, yun ang unang preparasyon. Tiyakin mo na tunay ka na naligtas. Tiyakin mo na tunay ka nga na mayroong relasyon sa Panginoon. Hindi relihiyon. Paulit-ulit sinasabi ko yan. Tiyakin mo that there was a time in your life na mga pakinggan mong ibanghelyo, nagdirekta ka lumapit sa Panginoon, humingi ka ng kapatawaran. Okay? Ganun po yon. And of course, as growing Christians, kailangan po natin spiritual strength. In the inner man, yung espiritu natin, kailangan lumakas ito. Kailangan lumago ito. Paano ito lalakas? Of course, we need to know and learn to stand on God's promises. Kailangan natin ng salita ng Panginoon. Alamin natin yon, alam mga pangako ng Panginoon, and then tayuan natin yon ng mga pangako ng Panginoon. That's why ito nga sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, na kung medyo hindi niyo naunawaan ang ilan sa mga pinapahayag natin, balik-balikan po ninyo. Kasi pagkain po yan ng ating kaluluwa. Diba? Kung magpatuloy ito na hindi tayo makapagtipon ng face-to-face na talagang physical face-to-face, then nagtitipon pa rin tayo virtual. Virtual lang nga. But then the essence of that gathering is the Word of God. Okay? Para tayo mapakain. So ngayon, kung talagang interesado kayo kumain ng mga spiritual na pagkain para lumakas, then balik-balikan nyo yon. It was designed, of course, to strengthen us. Okay? And to those na hindi pa naligtas, mayroon tayo ng series dyan sa YouTube natin. Mayroong playlist doon about salvation. Pag-aralan nyo yun. Okay? Para makapaghanda po tayo. So, know and learn to stand on God's promises. At sinasabi ko ito mga kapatid, kasi alam ko na we are created of God as a gregarious being. We are not really to be alone like a hermit. And yet, of course, hindi naman talaga total na parang hindi tayo maka-face-to-face. Ang pamilya ninyo, pwede nyo ma-face-to-face, di ba? Ang ilang mga friends ninyo, pwede. So, yung tinatawag nating physical fellowship sa isang congregation, kung titingnan natin, very minimal, and yet, pwede rin ma-practice sa bahay. Okay? So, it's not really a matter of nanghihina ako kasi hindi ako naka-attend sa simbahan. Naku, hindi po yan dahilan. Hindi po yan dahilan. Hanap ng paraan para makarinig ka ng salita ng Diyos. Kung medyo hindi ka pa talaga lumago, magbasa, manalangin. Of course, iyon po ang pagpapalakas. Tandaan po ninyo, kung itulot ng Panginoon na daraan pa tayo sa konting persecution at talagang magtatago tayo sa mga kuweba, halimbawa, can we survive? Di ba? Ang spiritual life natin mag-survive ba? O-offeran tayo, halimbawa, na para makapagtrabaho kang muli, okay, para makalabas ka muli, at hindi ka magtago. Ito, magpamarka ka na. O kaya't magpaggawa ka ng ganito. Now, can you survive? Can your faith survive? Ang sinasabi ko mga kapatid, we need to be strengthened in the inner person. Okay? Pag-aralan yung mga martyrs during those times na kung saan malakas at malaki ang persecution. Hindi nga sila masyadong nakakapagbasa ng salita ng Panginoon. The Word of God during that time is very scarce. It's not accessible like this time. Di ba? And so, kung ano lang ang nandyan sa kanila ng mga pangako ng Panginoon, yun ang hinahawakan nila. Several verses.
And yet, they were strengthened in the inner person. At alam ninyo, handa nilang ibigay ang kanilang buhay. Kahit na pinapahirapan sila araw-araw, hindi nila ipinagkailang Panginoon. That is the kind of strength that we are advocating, mga kapatid. Okay? So, that's a spiritual preparation. Of course, prayer, continuous dependence on God through prayer. Sino bang nakakapaghindir sa atin sa prayer? Ang hindi pagdalo sa church building? Yun bang dahilan kaya hindi ka makapray? Naku, palusot yun. Palusot yun, kapatid. Alam niyo, we can pray everywhere. Di ba? The problem with us is inclined ang mga isipan natin kung minsan sa maraming mga bagay na hindi naman natin talaga kailangan. And because of that, we are being hampered. Ha? Ang spiritual vitality natin nasa siphon, nawawala. So, nanghina tayo mag-pray. I will encourage you. Katulad ko rin, minsan nanghina ako, but then I encourage myself to pray and pray. Hanggang dumating yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu. So, mga kapatid, we need spiritual preparation. Now, I'll be giving you several verses to stand on. Okay? Ephesians 6:10 and 11. Anong sabi dito? Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Ganun ang ginawa ni Hezekiah. He strengthened himself. Ganun ang ginawa niya doon sa mga tao niya. Sabi niya, be encouraged. Be strong. So, ganun din ang exhortation sa atin. Be strong in the Lord. In the Lord, not in our own strength. And in the power of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Hindi natin kalaban itong nagpaplano na patayin ang mga tao. Sa pamamagitan ng mga iba't ibang paraan. Hindi natin kalaban itong mga globalist o itong mga elitist. Kalaban natin ang diablo na gumagamit sa kanila at sila na nagpapagamit din. Di ba? We do not wrestle against flesh and blood. Hindi tayo hahawak ng armas para labanan natin sila yan. Ni sa dulo ng kalingkingan ang ating capacity. Kaya nila tayong pulbusin. But then the point is, we have a strong God. Okay? We have a strong God. Yun ang sinasabi ni Hezekiah doon. Sabi niya, they are only using arms of the flesh. Tayo, ang kasama natin, ang Diyos mismo. Grabe, na-encouragement yan. Second Chronicles, sige, basahin po natin ito. Verse 7. Be strong and courageous. Do not be afraid nor dismayed before the king of Assyria, nor before all the multitude that is with him. Napalibutan talaga sila. Maraming mga tao, mga sundalo eh. For there are more with us than with him. Totoo po yan. Hindi ba nyo alam? Kung kinakwarantin tayo nitong mga sitwasyon na ito, mayroong nakakapaligid sa atin ang mga anghel ng Panginoon. Ito ang sabi sa Psalms 34 verse 7. The angel of the Lord encamps all around those who fear Him and delivers them. Hindi nga tayo dapat matakot. Mas marami ang kakampi natin kaysa kalaban natin. Totoo po yan. God is with us. The angels of the Lord are with us. Di ba? Encamping all around those who fear Him. And then, of course, 2 Chronicles 32 verse 8, doon sa binasa natin, anong sabi? With Him is an arm of flesh, but with us is the Lord our God. Grabe yan. And so, these are promises, mga kapatid. Alamin mo ito. Tumayo ka dito. Dahil anumang nangako ng Panginoon, hindi yan mapapako. Totoo yan. And that's the reason we need to be strengthened in the inner person, standing on the Word of God, standing on His promises. Diba? With us is the Lord our God to help us and to fight our battles. And the people were strengthened by the words of Hezekiah, King of Judah. Romans 8:31. Ito, verse, na magandang verse ito.
What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Tama. Oo nga, tama po yun. And that's why, please, I beg of you, keep these promises in your minds and in your hearts. Tiyagaan ninyo pag-aralan ang salita ng Panginoon. Ito ngayon, binibigay natin. Tiyagaan ninyo balik-balikan, repasuhin. Huwag yung parang ang isipin nyo ma-entertain kayo. I am not an entertainer. I told you. Okay? Na parang kilitiin ko kayo. No, I'm not. I want you to be fed. I want you to know the Word of God. Kaya ito, sabihan ng Panginoon, of course, we pray hard for all these things. Okay, so, if God be for us, who can be against us? Hebrews 13, 5 and 6, another promise. Let your conduct without covetousness. Be content with such things as you have. Huwag kang mag-worry sa kung anong mangyari. Bukas, mayroon tayong buhay na Diyos. Doon sa inawit baga natin kanina. Okay? For He Himself has said, I will never leave you nor forsake you. Wow, ang gandang pangako po niyan, mga kapatid. Ang nangako niyan ay ang Diyos na omnipotente, all power. Ang Diyos na omnipresente, all present. Kahit saan ka, kasama ka niya. O kasama mo siya. And then, ang Diyos na omnisciente, He knows everything. Past, present, and future. Therefore, ang reaction natin, because the Lord is my helper, I will not fear what can man do to me. Hindi ako matakot. Mamatay man ako. Parang ganon. Okay, so spiritual preparation. We need it very, very badly, mga kapatid. Now, second is mental preparation. Dalawa lang ito. Ang physical preparation, wala naman talaga ng sinasabing Bible physical preparation except na kumain ka. Magtrabaho at kumain. Pero mental preparations, the Bible or the Word of God has a lot of things to tell us. Okay? Ito. A renewed and sober mind. Ito ang dapat na isipan natin. A renewed mind. Ang ibig sabihin, hindi na katulad ng pag-iisip ng mga unbelievers o nung tayo'y unbeliever pa. Iba na dapat ang pag-iisip natin. Tapos ang sober mind naman, yung hindi pa-relax-relax na isip. Sober, kontrolado na pag-iisip. Hindi yung lumilipad na mga pag-iisip. Di ba? Renewed and sober mind. Kailangan po natin ito. The first is, ready to suffer if the Lord wills it. Yun ang isa sa renewed mind o characteristics ng renewed mind. Handa tayong magtiis o maghirap kung kalooban ng Panginoon. Di ba? Ang unbelievers takot maghirap eh. Ang hinahanap comfort, entertainment, pleasures of this world. Pero ang mga tunay na mananampalataya dapat na bago ng pag-iisip po natin. Oo, our God is our greatest joy. Yet, tututan niya na tayo ay daraan sa mga kahirapan, sa mga persecution. So be it. Ihanda natin ang ating mga isipan doon. Huwag tayong matakot. Huwag tayong parang mag-question, bakit naglingkod na ako sa Panginoon? Bakit ganito naghihirap ako? Marami tayong binanggit na pag-aral dyan. Reviewin ninyong 1 Peter. Called to suffer and rejoice. Yun sa 1 Peter. Na-series na po natin yun. Maya-maya, ilalagay natin yun sa YouTube. Reviewin ninyo. Napakaganda na mga katotohanan doon. So, ang point na gusto kong makita natin dito is, we must be ready. Kasi kung tulutan ng Panginoon, nadaraan tayo sa, sabihin natin, the beginning of birth pains, na para tayong mga ambassadors, at tunay nga na talagang ambassadors tayo ng sanlibutan ito, na kung mayroong nagbabanta na giyera, mayroon ng kaguluhan, natitikman pa natin yun, nakikita natin ang danger all around. But then, of course, ang bansa natin, tatawagin tayo. Balik kayo sa bansa natin dahil magigira na dyan. We are like that ambassadors eh.
So, parang padadaanin siguro tayo ng Panginoon yung mayroong kaguluhan. Then, pag nasa gipit na tayo, rapture. Di ba? So, be ready to suffer. Ha? Huwag tayong matakot kung itutulot ng Panginoon na tayo ay dumanas ng kahirapan. In fact, paulit-ulit sinasabi ko sa inyo, suffering for Christ should not be avoided. It must be invited. Yun. Why? It's a privilege to suffer. Philippians 3:10. And pangalawa, ready to serve the King of Kings, whatever it may cost. Dapat handa tayo na kahit saan tayo dalhin ng Panginoon, katulad ng mga believers noon na scattered in Pontus, in Galatia, and Cappadocia, anong nangyari sa kanila? Nandoon sila, they are sharing the Word of God, ready to serve the King of Kings. Kahit na patayin sila, kahit na i-ostracize sila, they were there, not as strangers per se, but they were there to be scattered seed. Diaspora. They were there para maging punla. At yun ang kalooban ng Panginoon. So, be ready to serve the King. Okay? I'll give you several verses, o dalawang verses, then tapos na po tayo. Sabi sa 1 Peter, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Oh, yun, tinatakot tayo. Umikot-ikot siya, tinatakot tayo dito sa mga bakuna, dito sa iba't ibang mga bagay. Tinatakot tayo ng diablo dyan. Resist him, steadfast in the faith. That is continuous dependence on him through prayer. Resist him, steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the word. Huwag matakot na maghirap dahil nangyari din yun sa mga kapatiran natin sa buong sanlibutan. Okay? And lastly, Romans 16:3 and 4. Tingnan nyo itong halimbawa ng mga taong talagang hindi natakot maglingkod sa Panginoon even to the point of death. Sabi ni Paul, great Priscilla and Aquila, my fellow workers in Christ Jesus. Then he described kung sino ito si Aquila at si Priscilla, who risked their own necks for my life. Anong ibig sabihin yan? Binigay nila ang kanilang mga leeg. Meaning handa silang pugutan ng ulo para sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, hindi ko alam kung ano mangyari sa atin. Kung ito na nga ang beginning of sorrows or beginning of birth pains at padadaanin tayo sa ganitong perilous times na mas lalong mag-intensify pa, we need not to worry, we need not to fear, but we ought to be prepared. At sana po, preparado po tayo. Again, thank you so much for listening and may the Lord bless us all. Sana napalakas tayo sa ating mga inner person. This is your servant for Christ's sake saying, God bless us all.